Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag at Mel Sabio na sila ang nagtatalo sa isang kumakalat na audio na nangyari umano noong 2020. Matagal na umano silang nagkaayos at posibleng sinadya itong ikalat. Kaugnay ng reklamong impeachment laban sa bise. Nakatutok si Oscar Oida. It happened. I will not deny na nangyari yun, but that was 2020. Inamin ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na boses nga niya yung kumakalat na audio recording sa social media kung saan galit na galit siya sa kausap na lalaki sa telepono. Ayon kay Matibag, December 2020 pa ito nangyari dahil sa post ni Mel Sabio na nooy nasa kalabang partido. Yung outburst ko talaga, tinawagan ko si Mel, tapos nagsalita ako ng mga ganon. But that was a private conversation. That is supposed to be between the two of us. Ayon kay Matibag, nagkapatawaran na raw sila ni Sabio. After few weeks, we patch up. In fact, right now, ngayon, as we speak, industrial partner ko siya sa isang hanap buhay namin. Kinumpirma naman ni Sabio ang pagbabati nila nang humarap din siya sa parehong press conference. Inireklamo niya rin sa NBI ang mga nagpapakalat ng kanilang phone conversation, bagaman di niya pinangalanan. Medyo affected na rin yung aking family. So, mas minabuti ko kung mag-file na ng kaso. Nilagay ko muna doon yung unknown. Pero doon sa aking salaysay ho, kung sino ho yung unang nakita ko hong nag-post at kung saan po naka-publish yung audio, video. Medyo maingay ho yung pangalan ni Director Melvin Matibag, siguro ginagamit na hindi ho talaga ito ng para sirain din siya. Alegasyon ni Matibag, sadya at coordinated ang paglabas ng recording. Pansinin nyo, grupo yan, post sila sabay-sabay, isa yung kamada nila, tirada nila. Nang tanungin kung anong posibleng motibo, Alam naman natin siguro, you and I can second guess yun yung dahilan. When I started na balita that I will be testifying dun sa impeachment, nagsimula na yan kung ano-ano. Noong nangyari to 2020, I was serving under the administration of former President Duterte. So, your guess will be as good as my guess kung bakit lumalabas to. Just to let you know, wala naman akong bagong sinabi dun sa Committee on Justice. Kung ano yung dinatnan ko rito, kung ano yung affidavit of investigation, yun lang naman sinabi ko Para po dun sa mga nabubulagan na akala ako ang nag-file ng kaso sa DOJ. Hindi pa po ako direktor noon. Panahon po ni Director Santiago nung pinail yung kaso. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Update muli tayo sa Bulkang Mayon na matyagang sinuyod ng ilan ang mga pananim na maaari pang hugasan at ibenta. Sa gitna ng hinaharap nilang pagsubok, pinatutukan ng Pangulo ang kalusugan ng mga residente. At nakatutok si Ian Cruz. Pagapang kung ilarawan ng ilan, ang abong ibinuga ng Bulkang Mayon nitong Sabado. Inabutan ng ilang jogger sa Kamalig Bypass Road sa Albay. Yun nga, sabi namin na simpleng jog lang, tapos parang run for your life na talaga yung nangyari. Para tayo hinahabol. At napaharurot ang isang rider. Ano? Ang bilis ng gapang, guys. Zero visibility po ang daanan. Halos zero visibility sa ilang kalsada. At napinsala ang mga tanim. Hanggang kanina, pilit pang nagsasalba ng mga tanim ang ilang magsasaka sa pag-asang maibebenta ang mga ito. So, Manoy, grabe po yung perwisyo ng abo dito sa mga pananim ninyo. Ay, grabe po. Sobra. Pero importante, ligtas kami kahit na umulan ng abo. Kailangan namin ulan para maugasan to. Pero mahirap siguro Sigurado, lugi na kami dito. Balot pa rin ng ashfall ang ilang bahagi ng Albay. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga residente sa Department of Health, kaini sa Department of Social Welfare and Development at sa provincial government. Ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok at saka sa mga fumes
na lumalabas. And the first concern, of course, was the health concerns. And we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention. Ayon sa DSWD, halos 200,000 tao ang apektado. Ilan sa kanila ang inilikas na. Meron tayong 1,444 na mga pamilya or 5,459 individuals po iyan na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers. Bukod sa face masks, malinis sa tubig talaga ang isa sa mga pinakakailangan ng mga residente. Tiis muna sila sa pila para makakuha ng supply mula sa hydrant. May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils. Ganun din yung mga karating na mga probinsya, nagpadala na rin po. Pinapunta din ng Pangulo sa Albay si Public Works Secretary Vince Dizon para tiyaking bukas lahat ng kalsada roon. And now, we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas. Binanggit ng Pangulo ang mga bilin habang nasa General Trias sa Cavite, kung saan binuksan ang Subsection 3 ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Ang biyahe papunta sa General Trias mula Binyan City, Laguna. Paikliin ang CALAX mula 1 oras sa 26 na minuto na lang. Sa mismong bagong bukas sa segment naman na 1 buwang libre ang toll, 5 minuto na lang ang biyahe mula sa dating kalahating oras. Namahagi rin ng Pangulo ng tig 200,000 pisong tulong sa 33 barangay, scholarship at bigas. Ian Cruz, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mayroong 2 namumuong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa pagmomonitor na Pag-asa, may katamtamang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area na namataan mahigit 2,000 kilometro silangan ng Northern Mindanao. Ang isa pang LPA na mas malapit naman sa kalupaan, hindi nakikita na maging bagyo. Wala pang epekto sa lagay ng panahon ng 2 LPA pero patuloy na umantabay sa updates. Sa ngayon, easterlies o mainit na hangin pa rin ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Posible ang magdulot ng maulap na panahon at kalat-kalat na mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, may tsansa ng ulan sa Palawan habang maaliwalas naman ang panahon sa iba pang bahagi ng bansa. Pero pagsapit ng hapon, posibleng makaranas ng malakas na ulan ng Barm at Soxargen sa Mindanao. Asahan din ang mahina hanggang katamtamang ulan sa Eastern Luzon at Visayas. Dito naman sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng malakas na ulan pero huwag pa rin kalimutang magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Kilala bilang agricultural municipality ang Victoria, Laguna dahil pangunahing kinabubuhay ng mga residente ang pagsasaka, pangingisda at pag-aalaga ng hayop gaya ng mga itik. Yun nga lang, apektado ang kanilang hanap buhay ng mahal na petrolyo. Sila ang hinatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Duck Racing Center of the Philippines, ang Victoria, Laguna. Sa dami ng itikan dito. Kaya si Tony, ito na rin ang pinasok na negosyo. Tila nangingitlog raw ang kanyang kita. Sa tulong ng pag-iitik, nakapagpundar siya ng lupa. Pero pagpasok ng tag-init, nababawasan ang pangingitlog ng mga itik. Ibig sabihin, bumaba na rin ang kanyang kita. Dagdag pa sa gastusin ang pagpapainom niya ng tubig gamit ang water pump dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Lahat po tumaas, yung feeds and then yung diesel. Siyempre, nadoble yung aking gastos. Nai-stress din ang mga itik pag sobrang init. Si Aloha naman, tigil daw muna sa pagtitinda ng itlog na maalat sa Baklaran. Mula kasi sa arawang kitang mahigit 1,000 piso. 200 piso na lang ito nitong Abril. Matumal kasi ang bentahan. Ang hirap ibiyahe dahil talo sa tracking. Tapos wala nang bumili sa dami ng taong walang pera. Si Ariel gumagamit ng incubator para sa itlog ng balot. Kaya umaaray din siya sa pagtaas ng singil sa kuryente. Kaya 2 beses sa 1 linggo na lang siya mag-deliver ng balot na dati 4 na beses. Kasi sa tumaas yung diesel, kinumpress namin into 2 routes na lang.
So yung iba hindi nakasabay sa timing, yung mga tindahan. Bilang suporta sa mga kapuso nating mangingisda, magsasaka, nag-aalaga ng baboy at mag-iitik, hinatiran sila ng GMA Kapuso Foundation ng food packs. Ito po isang simbolo po ng pagkakaisa at bayanihan tulad po ng ginagawa ninyo. Sa mga nais tumulong, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Laurier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards at Palawan Pay. Mga kapuso, nakatakda po magtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Albay bukas. Tayo maghahatid ng tulong sa mga kababayan nating apektado ng ashfall, bunsod ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. At dahil hindi pa ligtas bumiyahe sa Himpapawid, babiyahin natin ang sako-sakong relief goods at face mask sakay ang ating Kapuso truck. Happy Monday, chikahan mga kapuso! No longer on screen. Dahil personal lang nakabonding ni Ashley Sarmiento ang kanyang mga taga-suporta. And aside from meeting the fans, may meet the family ring nangyari nang magbakasyon sila ng manliligaw at kapwa ex-housemate na si Ray Victoria sa South Korea. Makichika kay Athena Imperial. Ang fans na nakaka-interact lang dati online. In person nang nakabonding ng Sparkle artist at PBB Celebrity Collab Edition 2.0 alumna na si Ashley Sarmiento. Memorable para kay Ashley ang solo meet and greet with her supporters this weekend. Dahil first time nilang magkasama-sama sa 14 years niyang nasa showbiz. More than anything, sobrang na-appreciate ko po yung effort po and time po nila para po makapunta po ngayon sa fan meet. Thankful din si Ashley sa fans na naniniwala sa kanyang talents at bumoto para makamit niya ang kanyang recent award as Best Supporting Actress para sa pagganap niya sa GMA drama series na Akusada. Yung Akusada po talaga and as Amber Santos, pinaghirapan ko po talaga yung role po na yun while filming. So nakakatuwa po na na-recognize po ako ng VP Choice Awards. Bago maging busy sa upcoming projects, naisingit na ni Ashley ang magbakasyon. I was with my family po and Rave and his family po. Kasama rin niya ang co-housemate na si Rave sa South Korea last month. At nakilala niya roon ang mommy at mga kapatid ng model actor. Inamin na dati ng dalawa na nasa courtship stage sila. Bukod sa project with PBB housemates, Ashley shared na may aabangan ang Ash Rave fans. Actually, meron din pong paparating with Rave naman po. Pero abangan na lang din po natin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Inalmahan ng kampo ni Second Gentleman Manasseh Carpio ang presentasyon sa House Committee on Justice kaugnay ng perang pumasok sa mga bank account ng asawa ng vice-presidente. Ang dapat ay 2 million pesos lamang naging 2 billion pesos daw dahil sa isang systems glitch sa bangko. Kahit ang sinasabing mahigit 6 billion pesos sa bank accounts niya, isa raw kasinungalingan. Nakatutok si Jonathan Andal. 6 billion is fake and a lie. Yan ang sinabi ng abogado ni Second Gentleman Manasseh Carpio sa lumabas sa impeachment proceedings ng asawang si Vice President Sara Duterte na meron umanong 6.7 billion pesos na suspicious at covered transactions sa bank accounts ng mag-asawa batay sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Wala siyang ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. Pero tumanggi si Attorney Peter Danao na sabihin kung magkano ang laman ng bangko ng Second Gentleman. Sabi niya, kahit conjugal daw ang mga ari-arian ng mag-asawa, hindi ito pwedeng basta-basta bulat-latin dahil private citizen si Carpio. Now, you're asking magkano, but I said, that is not part of the obligation of Attorney Mans na i-disclose magkano pera niya. Dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceeding.
Lumabas din sa hearing ng House Justice Committee na sa nakalipas na 2 dekada, mahigit 2 bilyong piso umano ang total inflow sa bank accounts ni Carpio. Pero hindi raw ito totoo, sabi ng kanyang mga abogado, dahil nagkaroon daw ng systems glitch sa bangko. Kaya ang dapat na 2 million pesos naging 2 billion pesos. Inilatag nila sa media ang isang report umano ng AMLAC, pero ayon mismo sa kampo ni Carpio, nakuha lang nila ito online. Sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw. So, ito pong, ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to. Ang pinalandakan lang nila, 6B. Di ba? Siyempre, 6B, siyempre, yun ang gusto lang ipropaganda eh. Di ba? Na marami daw pera. Nang tanungin, sinabi ni Atty. Danao na hindi pa nila ito nabeberipika mismo sa BPI. Hininga namin ng pahayag tungkol dito ang BPI. Sa isang pahayag, sinabi nitong alinsunod sa mga batas, hindi ito nagsasapubliko ng mga impormasyon at transaksyon ng kanilang mga kliyente, liban na lang kung hinihingi sa mga legal processes. Hiningan din namin ng pahayag ang AMLAC pero wala pa silang tugon. Batay sa kopya ng AMLAC report na isinumite sa komite na nakuha ng GMA News, nakalagay na binabawi ng BPI ang nakalistang 13 covered transactions ni Carpio dahil hindi raw ito tama dahil nagkaroon ng systems bug. Kaya ang naunang sinabing mahigit 2 billion pesos ay nasa 2 million pesos lamang. Pinabulaanan naman ni Justice Committee Member Representative Terry Ridon ang alegasyon ng abogado ni Carpio na sinadya ng komite na hindi isama ang umano'y systems glitch sa transaction report ng BPI. Pati hindi namin sinama, nakalagay nga sa report yun. I mean, the report is there for everyone to see. Hindi ba? So, but again, ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions. Tungkol naman sa tax audit ng BIR para kay Vice President Duterte at kanyang asawang si Carpio, sabi ng abogado ng second gentleman, handa niya itong sagutin sa tamang venue. Letter of authority pa lang po yun. Baka kasi may misconception sa public eh. Letter of authority is the very preliminary phase po of a tax audit. In other words, wala pa po yung any liability, wala pang nakitang any tax deficiency. That is simply stating na may authority sila from the BIR to conduct an audit. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.